Ayan. Good afternoon po sa bawat isa. Good afternoon sa mga nasa online. Kumusta kayo dyan? Parang napakarami nyo dyan, ha? Ayan. Okay. Yan, good afternoon. Yan, may mga bagong dating. Afternoon. New Testament Survey. Malapit-lapit na. Kunti na namin. Good afternoon. Gusto ko sumabot sa ay, parang gusto ko sumabot. So, nung dati po, yung atin pong trimester, parang every 3 months, merong tuition, di po ba? Ngayon po mangyayari, every 4 months. Hindi maganda. Every 4 months ang mangyayari. Kaya from June hanggang tayo, October. Ganon. Wala din trimester? Wala din trimester? Trimester pa rin. Ano po ngayon? Good afternoon, Bishop. Panibagong bayaran. Panibagong bayaran. Kaya lang, every 4 months na. Wala din. Dati every 3 months eh. Every 3 months. Oo. 3 years, 9 months. Ha? Hindi mo nangyari. O, di mas maganda yun. Every 4 months. Parang, ayaw, gusto mo, every 3 months. Every 3 months magbabayad ako. Kaya lang, kasi nga galing, nag-usap kami doon, 1.5 na po every Okay. every 4 months. Pwede. So, di ano yun, tumaas din. Ganun din ang tatama ko. Para tumaas pa ng 500, ano? Pinabalan niya. Tumaas pa ng 500, ano? Pinabala. Kaya ngayon po, 1.5, yan ang ano eh. Ganun din po ito. Kasi meron na rin tayong, kumbaga sa ano, Hindi, balik na lang support pa doon. Ganun din po. O, anong gusto nyo? Ganun. Pero hindi. Every 4 months na. Kaya ito, from start ng June 23 tayo nag-start hanggang October. Yung Kasi ano to. Hindi natin masabing trimester eh kasi yung sabi ko, 3, 6, 9, 12, apat na din. Basta mahal na. 8 months. kaya ongoing ang registration o yung pagbibigay ng tuition mula ngayon Sa October, another. hanggang October. October po. Hanggang October naman yan eh. Okay, so session number 10 na tayo. Malapit na tayong matapos. Nakikita ng liwanag. Kunti na lang, ilang session ito. Marami rin eh, no? Ang pag-usapan po natin, 3 aklat. Ano po? Unang Korinto, pangalawang Korinto, aklat ng Romans. At ito po mga aklat na ito, tinawag po siyang Third Missionary Journey Epistles. Yan pala yung 3 aklat na kanya nasulat ni Paul during his missionary journey. No. So tayo muna ay manalangin. Pastor, ito na lang, sir. Hindi ko mabagit pangalan ni Pastor Nards. Nards. Matanda na talaga, no? Sige, ikaw na. Pastor Nards, Darilay. Yun. Pray. Maingay. Amen. So, sa first missionary journey ni Paul, kasama si Barnabas, anong aklat ang nasulat? Sa second missionary journey, anong aklat ang nasulat? O naisulat niya? Dito kasi sa third missionary journey ni Paul, First and Second Thessalonians. Nung unang missionary journey, First Book of Galatians.
So, yung Book of Galatians ang unang naisulat, ano. At itong Romans, kasama pala siya sa naisulat sa ikatatlong paglalakbay. No? Ikatatlong paglalayag. So, yun po yung ano. Itong, hopefully matapos natin ito, no. Introduction. So, Corinth is ancient Greece. Sinaunang Gresya, no, Greece. At ang ang nagtayo nito ng lugar na ito, sino? Si Alexander the Great. 'Di ba? So, kaya ito po ay masasabi pong most important trade city. No? Sentrong kalakalan. No, sentro ng kalakalan. Parang Manila. No, parang Ayala to, no, parang ganoon. Kaya lang ito po ay tingnan makita natin mamaya. Doon sa no, sa first century, the city was infamous for its famous sa tinatawag na immorality. Oo, yun ang matindi, no? Yan yung kanyang characteristic ng lugar na ito. Maganda yata magpastor diyan. Para magpapastor ka sa Las Vegas, ganoon. Mahirap ang pigil ng pastor na. Di ba? Katulad doon sa, di ba, sa Amerika nga, maraming decline ng mga churches Kasi rampant ang immorality. Di ba? Tapos yung sugalan. Kaya ang dami nagpapakamatay doon dahil nga sa kanila pong pagkatalo. Na isasanla pati kaluluwa. So, masarap ba magpastor dyan? Mahirap. Di ba? Very challenging pag ikaw ay nagpastor dyan. Aside from immorality, meron pong tinatawag na punong-puno ng tinatawag na paganism. Yun ang So, Paul planted a church in Corinth during his second missionary journey. Naiplant niya raw ang church na ito sa Corinto during his second missionary journey. In Acts chapter 18, from verse 1 to 17. Yeah? And the church in Corinth is growing, but it has numerous problems. Kung gaano kalago, malago. Malago din ang problema. Sandamakmak ang problema, di po ba? Actually, parang ang kasabihan pag marami kang miyembro, marami kang problema. Marami kang asikasuhin, marami kang pakikisamahan. So, anong gusto nyo? Maraming miyembro. Ang problema, kung hindi miyembro mo, marami ka pa rin problema. Ano masakit? Papakatak ng kapasakit. Masakit na katotohanan, Ilan na nga ng miyembro mo? Nakakalbo ka na sa pangalaga sa kanila. So, ito po yung tinatawag na mga problema doon po sa kanila. Problema sa moral. Diba? Yun ang Parang ibig sabihin, maraming immoral. Diba? So, kaya nga, Famous nga Famous. anong talata yun? Na isang talata, magbigay kayo ng immorality diyan. 1 Corinthians chapter 5. Yun. From verse 1 verse 1 hanggang sumunod na mga talata. Sa 1 Corinthians. Yung incest, so yan na isa sa problema doon. At ang problema doon, sa halip makunbik, nagmamalaki pa. Di ba? Parang baliwala lang sa kanila. Kaya sabi ni Paul, humingi ng payo sa kanya, ang para sa akin, yan? Excommunicated yan. Di ba? So,
Kasi ang ginagawa niya, inaasawa niya yung asawa ng tatay niya. Ang tatay mo. Sabi, kahit nga sa mga pagano, Gumagamit ka naman ng sarata na ito na. Bigay mo pa yan. ibigay kay Satanas, ano? Napakinggan akong isang pastor. Galing yung nakasama niya. Ginamit. Ginamit ito, no? Nung nag-excommunicate, Pinagbago-baguan ako. pagka in-excommunicate mo, o katulad nito, like for example, nung sinabing ibigay kay Satanas, ano ibig sabihin nun? Kasi sabi ron pag binigay kay Satanas, Maliligas ako doon. so parang walang proteksyon, ano? Pero maliligas Bahala na ako. si Satanas. Paano ba yun? At baka masira, ano ba, nasira yung katawan na nagkaroon ng nagkawindang-windang ang buhay, di ba? Nagkasakit, like for example. Tapos ay natauhan, di ba? O kaya nagbago, no? Nagrepent, di ba? Kaya nga sabi, pag binigay kay Satanas, malaya makakagalaw si Satanas. At pagka baka dumating kalaunan yung repentance. So, ayun ang isa yan sa problema nila. At isa pa po yung doctrinal problems. Practical problems. Corporate and private. So, sabi nga each section of the epistle seems to be written to those who go their own way and exceed the limits of Christian liberty, of proper behavior. So, problema yun, ano? Ano yan? Parang meron ding, meron ding yung nangyari sa Judges, sa Book of Judges. They did what was right in their own eyes. Ito naman, yung mga taga-Korinto, para bagang, lumagpas sila sa limit. Yung kalayaan nila, ginagamit nila o nagagamit nila sa tinatawag na, porket merong Christian liberty, no? Yun, yung termino, no? Naabuso yung kalayaan. Instead na maging strict sila sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mamuhay in a proper way, but the problem, yun nga, namuhay lihis sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, kaya nandiyan din yung 1 Corinthians chapter 10, di ba? So, yun ang doon. Mamaya check natin yung na yan, mga talata na yan. Okay. So, general background of 1 Corinthians. Authorship and date. The response to the first letter of Paul to the Corinthians in 1 Corinthians chapter 5 verse 9 was quite unsatisfactory. 3 members of the church. Sino yon? Si Stephanas, Fortunatus, and Achaicus brought a contribution to Paul, stated in 16:17 ng 1 Corinthians, and also a letter accompanying certain questions that the Corinthians wanted clarified. In response, Paul wrote 1 Corinthians. It was composed near the end of his stay in Ephesus, probably in the winter of AD 55. Ang 1 Corinthians at saka 2 Corinthians, ano lang yan, magkaparehong panahon nung naisulat. Nauna na siyempre ang 1 Corinthians. Yeah. So, kasi mayroong mga letter na magkahiwalay ang kapanahunan Nagsulat. Isa na delay. Ang author, siyempre, si Paul, di ba? Nag-delay yung isa. Okay, tingnan natin. Ang purpose ng aklat na ito, to exhort the church in Corinth
to act in a manner glorifying God by dealing with problem, areas of behavior, and doctrine. Medyo dandan lang. Ulit. To exhort the church. Yan, to exhort the church in Corinth. Nasundan? To act in a manner. To act in a manner glorifying God by dealing with problem areas. By dealing with problem areas of behavior and doctrine. Glorifying God by dealing with problem, Areas of behavior. and doctrine. Kompleto na. Yan ang pinaka-purpose. Pakibasa nga po. Sino na? Yung sinulat niyo. The church in Corinth to act in a manner glorifying God by dealing with problems, areas of behavior, and doctrine. And doctrine. So sa Tagalog, ano raw? In Tagalog. Ano po sa Tagalog? Para raw, ano yon? Ano yung Tagalog na exhort? Palakasin. Mapalakas. Pagpapalakas. Pagpapatibay sa iglesia ng Korinto. Di ba? O pagpapayo. For what? Na gumalaw at kumilos sa paraan na makakapagluwalhati sa Diyos. Paanong paraan na maluluwalhati ang Diyos? Sa pamamagitan ng pagharap sa mga problema. Tama? Problema saan? Sa mga pag-uugali at saka sa doktrina. No? Sabi ko nga sa inyo, yung Korinto talagang ano to very social ba yung mga tao rito? Tagalog, yun na. Ang theme, correction in the church. Yan, correction. Paglilinaw, no? O mga pagpapatibay, pagbibigay ng payo. Pag tinignan natin ang overview ng aklat ng Korinto, Roman number 1, introduction, chapter 1, verse 1 to 9. Yan ang introduction, ano? Talatang 1 hanggang talatang 9. Pangalawa po, in connection to overview, reply to report from Chloe's household. Chapter 1, verse 10 hanggang chapter 6, verse 20. Opo. So, dito po sa ikalawang bahagi, dito sa mga talata na ito, kapitulo na ito, chapter 1 hanggang chapter 6, meron pong mga report of division in the church. No? It was forwarded to Paul. No? Isa sa talagang problema, no? Oo. Chapter 1 verse 10 to 17. Sige, isa-isahin natin. Chapter 1 verse 10 to 17.
ng unang Korinto. Mga kapatid, ako nag-uusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, magkaisa kayo at huwag magkabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin, sapagkat ibinalita sa atin ng mga kasamahan ng Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Tinutukoy ko, may nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi naman kay Apollos, may iba na pa rin nagsasabi kay Pedro, ako at may iba naman nagsasabing ako kay Kristo. Bakit kahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang hinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Cristo at Gaius. So, Kaya hindi ninyo matasabing kayo ibinautismuhan sa aking pangalan. hanggang ano yan? Oh, sige. Ngayon pala ang nagbautismo sa pamilya ni Estefanas, maliban sa kanila'y wala na akong matandaang binautismuhan ko. Sapagkat sinuko ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, hindi upang mangaral ng magandang balita. Pinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamagitan ng mahusay na pagtatalumpati o karunungan ng tao. At sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Amen. So, dito rin, talagang yung Corinthian, merong, tinatawag na division. Paano nagkakaroon ng division? Kampi-kampi. Merong pabor kay kanino? Kay Peter? Apollo. Meron kay Apollos at meron kay Cephas. Sabi niya in verse 12, now I mean this, that each one of you is saying, I am of Paul. Meron pang Lepores of Paul, I am of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Kasama sa no? Tapos kaya yung tanong niya, has Christ been divided? Kaya magiging cause na yung tinatawag na division pagka yung pamimili. Okay, so tapos Paul was not crucified for you. Sabi hindi naman ako napako dahil para sa inyo, di ba? So at sabi ron or were you baptized in the name of Paul? Kasi siguro mas majority yung pabor kay Paul. Di ba? Sa church nangyayari rin yung mga ganyan, Minsan faction sa senior pastor at saka doon sa youth pastor o assistant pastor. Di ba? Minsan namimili yung mga miyembro ng magpi-preach. Di ba? Pag nalaman nila na preacher si hindi na muna ako mag-church. Kasi nga naman pag nag-preach inaantok. No? Parang meron tinatawag na bato-balani ng pagtulog Yung mga ganun, Merong anointing ng pagpapatulog. Lakas ng anointing nun, Yung ba pag nag-preach ka, antokin yung hindi inaantok. Bata, madaling patulugin. Pero pag matanda mo kang uus. Oo. Ang lakas ng lalo na yung mga matatanda na hindi na nakakatulog, Tapos napatulog mo. Naka-aircon pa. So, yan po yung that is the first problem. The problem of division. Di ba? Kahit sa 1 Corinthians chapter 3, di ba? Yun pa rin Kaya nililinaw ni Paul, sabi niya ako ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. Di ba? Ibig sabihin, magkakampi, hindi magkakalaban itong mga to. Pero ang Diyos ang nagpapalago. Di ba? Parang gano'n Hindi yung formula. The Lord our God is cause of increase. Christ is the cause of So, increase. hindi pala pwede bishop yung bishop. Pasensya na po. Nilipat na po ako ng church kasi hindi na ako lumalagay. Oo nga Di ba? Nasagutan ng salita na Ganyan di ba? Kaya nga. Hindi dapat Kaya- palipat sila. Yes. So, napakahalaga na
Minsan may mga ganun, no? Parang sakit sa pandinig marinig sa miyembro mo eh. Tapos ang lilipatan niya rin naman doon, yung Diyos din na sinasamba rin dito. Oo, safe Paano yun? Hindi rin siya palalaguhin doon. Oo. Sabi pa nga ng isang miyembro eh, kasi yung asawa niya active sa gawain ng Panginoon. Eh, ang problema sa babae yung active. Yung babae na link sa ibang lalaki. Tapos, sino na-develop? Sumama. Eh, dinalo ni pastor yung lalaki na iniwan. Sabi ng lalaki, Pastor, parang hindi tumalab yung mga pangangaral niyo sa asawa ko. Para raw hindi tumalab yung pangangaral ninyo sa asawa ko. Nasisi pa si pastor. Dinalaw na nga ni pastor. Para encourage yung lalaki na iniwan no? Hindi raw tumalab. Bakit naman? Kasi nga panay naman ang dalo sa gawain. Pero sumakabilang bahay pa rin. Sino may kasalanan? Si pastor? O yung miyembro? Yung asawa niya? O baka may asawa lalaki may problema? Di ba? Yung iniwan kayo, hindi may problema? Hindi natin alam, baka may internal problem, baka naman battered wife, or whatever, So, may mga ganong, naka-encounter na kayo ng ganon. So, sa damakmak yung mga problema dito na ano raw yung cause? 118 hanggang chapter 4 verse 5. Mahaba. Di ba? Yan ang mga kadahilanan. So, sa damakmak na causes yan. Kasi pag may problem, may cause. Iba kasabihan nga pag may usok, may apoy. Tama ba? So, hindi pwede magkaroon ng usok na walang apoy, di ba? Kaya, pag may chismis, may nakikita. Tama? O meron dahilan ng pinagchichismisan. So, ganun lang po yun. At, ang mabuting balita, merong cure. No? And it's cure. Mahaba pa rin chapter 4 From verse 6 hanggang verse 21 Yeah. Solusyon ito sa problema. Tama? So, and there were also various disorders. Ano yun? Yun nga. Such as moral problem. Di ba? May problema pa sa doctrine. Di ba? Si Paul ang pastor. Kaya ang daming kung ikaw yung pastor dito, ang daming problema na kailangan mong i-deal, kailangan mong i-explain sa kanila. Paliwanag sa kanila. Di ba? Ano pa? Yung tinatawag na legality. Legal problem. Ilan? Attorney ka pa dito. Ilan? Lupon ka dito. Di ba? Chapter 6 verse 1 hanggang 11. Ito medyo maikli ito. Pwede natin pasadahan ito. 1 Corinthians 6 1 to 11. Kung may reklamo ang sino May reklamo talaga, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na hindi Kristiyano? Yun. Sa halip ay paubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang makatulog sa libutan? Kung kayo ang makatulog sa libutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ng kanyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Gaano na ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito itinulog sa mga taong hindi kilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo ang marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid? Sa harap pa naman ng mga hindi mananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi nilang ninyo hayaang gawa ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama
lasing, sumasama sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakipagtali sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, naglalait ng kapwa, o nagdaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo pinatawad sa inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal ng Diyos. Pinalawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Diyos. Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 1 hanggang 11. Legal problem. So ano yung payo? Pag merong Settled po. problema sa loob ng iglesia, Usap na lang. Ayusin No? sa loob ng Diyos. Sa loob na lang. dapat di ibig sabihin bawal magreklamo sa lupon. Lupon. Hindi, kasi ko siguro. Ay, pag hindi nagkasunod siguro, no? Illegal na sa Lima labas. na. Kasi sila rumirekta sa labas agad. Direkta kagad. Labas agad ang Oo, yung ano. malaman ni Paul, yan lilik na pala nung... Hindi nakakaya naman kung mapupuno ang 176D mga Kristiyano. Oo, di ba? Laban sa kapwa ng Kristiyano. Hindi nakakaya nga naman. Oo. So kaya makakatulong din ano, halimbawa problema within the church, no. Tapos dinala sa barangay case. So maganda doon, ang mapipili naman nila, pastor ang hahawak. Paano kung Iglesia ni Cristo ang hahawak? Sabong-sabongin pa kayo. Di ba? Okay, actually meron ako mga hinawakan ganyang kaso eh. So, ang problema doon, yung lalaki, parang tingin nila ng mga miyembro kasi parang siya yung provider within the church. Mga kagamitan ng simbahan, pinoprovide niya. So, ganoon. Meron siyang company. Ang nagreklamo sa kanya, yung isang miyembro rin ng church na secretary niya sa company. Ang reklamo, panghihipo, pangmumulestya. Mahirap. So, di hinawakan ko, gano'n. Habang itong lalaki talagang nag-speaking in tongue ko eh. Rarabaki, rarabasyan. Super spiritual talaga eh, no? Sabi nung babae sa kanya, kala mo, napaka-spiritual mo, pa-speaking in tongue ka pa, ang libog mo naman. Diba? Kung iba yung... So, yun nga ganyan mga kaso sa loob ng Di ba kahit nga pastor may mga ganyan mga kaso eh. Diba? Pagka napagod si pastor, tatawagin niya yung kanyang secretary. Sis, pakihimas nga muna yung binti kasi medyo nangangalay na. Bawat sa Nagkataon, hindi active yung kanyang asawa sa ministry. May mga ganyan, di ba? Mayroon. Pastor lang ang active. Yung asawa, plain housewife. Oh, di ba yung mga gano'n? So later on, tumaas ang himas eh. Sumakit na pati hita. Di ba? So make the long story short, naging sila. Naging magkarelasyon. So ang tawag niya doon, yung asawa niya sa bahay, physical wife. Yung isa, Yung asawa sa church, spiritual wife. balansin. Balansyado. Balansyado yan Tapos ang kanyang talata, O yan o. Ang talata pa. Ang talata. Ayan, sabi mo. may talata pa eh. Ano yun? 2 Corinthians 5:17, alam niyo yun? Ano sabi In ron? Christ, is an education. If anyone is in Christ, he is a new creation. Okay. The old has gone, the new has come. Yung bago dumating.
Kaya yung aking lumang asawa, Ay, wala na. palitan ng bagong asawa. My old wife has gone. Yun yung interpretasyon na ito. Talata pa rin ang ginamit, ano? Hindi ganun lang. The old has gone. Mayroong punta yan na prinsipolo. James 1:15. 1:15. Then when the last had conceived, it bringeth forth sin. Hmm. And sin, when it's finished, bringeth forth death. So, pag nagkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi, ay Oo. nanganganak ng kasalanan. Kasalanan. At ang kasalanan, pag malaki, na ay kamumunga ng kamatayan. Amen. Diba? Maiwalay siya sa Oo. So, tatagal ka ba nun? Diba? Katulad nung, meron pang isa yung asawa niya, iniwan siya. Ito, si pastor, iniwan si pastor na asawa. Sumama sa ibang lalaki. Ay, si pastor naman, nagtuturo sa Bible school. Teacher ng Bible school. Teacher. Teacher. Ang problema, na-develop siya doon sa isang estudyante. Estudyante niya sa Bible school. Na-develop din sa kanya. Ay, teacher eh. Naging sila. O, di ba? Ngayon, nagsama na sila. Siyempre, dahil immorality, tinanggal sa church. Di ba? Mga ano yan, mga realidad yan, mga nangyayari yan, mga totoo nangyayari yan. Daming tukso sa ministry, di ba? Meron nga nagpa-counseling kay pastor. Diyan banda sa Eber. So, haba ng counseling nila. Ever, may kilala tayo dito kay Ever. Wala ba dito? Eber Gotesco. Ever. Marami kong kakilala yun. Si haba ng counseling, ginabi. Taga doon sa yung babae, yung bundok na bandang Rizal. Ano ba yung mga bundok niya sa Rizal? Yung Talim, yun. Tama yun. Talim Island. Yan. Malayo. Taga Talim Island. Tawid na rin. Di ginabi na nga, hindi na makakatawa. Sabi, pastor, hindi na makakauwi. Ginabi sila Sabi niya bukas na ako uwi. At siguro mag-hotel na lang ako, sabi ng babae. Kasi hiwalay sa asawa yun. Baka pwede, pastor, samahan niyo ako. Sabi ko wala akong kilala. Mahirap. Kung kayo yung pastor, actually yung pastor, yung asawa niya may sakit din. Inaalagaan niya rin. Parang bedridden din. Hindi natin pwedeng masisi. Di ba? Oo. Mga ano yan, mga realidad yan. Mga nangyayari po yung mga kinakwento. Totoong nangyayari yan. Kinuwento sa akin yan ng mga hindi ko lang mabanggitin yung mga pangalan nila, siyempre. Di ba? Kompetensya yan. So, pero kapag bumigay ka, sa hinaba-haba ng panahon ng pag-iingat mo ng integridad mo, bagsak yun. Di ba? Oo. Yun na. Kaya nga sabi rin huwag kayong maging kampante. Di ba? Narito rin yung 1 Corinthians chapter 10. Di ba? 1 Corinthians chapter 10. Ang sabi po dyan, from verse 1, ako nang babasa, sabi doon. For I do not want you to be unaware. Yeah? Brethren. O, di ba? Brethren ang kausap, di ba? Mga kapatid. That our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. O, di ba? Yung mga forefathers natin, mga ingkong natin, naranasan nila yung mga bagay na ito, no? They were under the cloud at lumakad doon sa dagat.
Di ba? Passed through the sea. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Lahat sila, no? And all ate the same spiritual food. And all drank the same spiritual drink. For they were drinking from spiritual rock which followed them. And the rock was Christ. Doon yan na si Christ, ano? Kasama na nila si Christ, ano? During that time, ano? Mga forefather yun, mga Israelita yun. Nevertheless, verse 5, with most of them, God was not well pleased. Oh, di ba? Hindi rin natuwa ang Diyos sa kanila. For they were laid low in the wilderness. Oh, anong sabi? Verse 5 nga, Tagalog. 1 Corinthians 10:5. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila ay ibinuwal sa ilang. Oo. Kita nyo nabuhay sila ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. At dahil nabuhay sila ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, what happened to them? Binuwan sa ilang. Binuwal sa ilang. Namatay sa ilang. Di ba? Nagkandamatay doon sa ilang. Tapos, eto po, verse 6. Now, these things happened as examples for us. May kinukwento siya sa Lumang Tipan Mga Israelita sa Lumang Tipan. Mga forefathers nila na mga nangabuwal. Di ba? At sabi niya, ang kausap niya ngayon, Corinthian Christian na mga pasaway din. Di ba? Ito yung kausap niya. Itong mga Kristiyano sa Corinto na mga parang ganun din ang mga buhay. Di ba? So, ano daw? Now these things happened as examples for us. No? So that we would not crave evil things as they also crave. Di ba? An example for them, no? Para hindi natin gayahin sila. Tama ba? Tapos yun, verse 7, do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people say, sat down to eat and drink, and stood up to play. Verse 8, nor let us act immorally, di ba? As some of them did, and 23,000 fell in one day. 23,000 fell sa isang araw. Ano dahilan? Immorality. Ang daming immoral. Di ba? No? Nor let us try the Lord, as some of them did, and were destroyed by the serpents. Ito naman, mga murmuring naman ito. Mga reklamador naman ito. Diba? Parang hinahamon nila yung Panginoon Nagpadala ang Diyos ng mga ahas. Pinagtutuklaw sila. Diba? So, nor grumble, as some of them did, and were destroyed by the destroyer. Ganyan. Now these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. So, example, yung yung church in the wilderness na pinag-usapan natin. Di ba? Congregation in the wilderness. Di ba? Yung called out once din sila from Egypt. Tama? Dinala sa ilang. Sinamahan ng Panginoon. Pero nakita nila kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Amen? Nandiyan ang pillar of clouds pagdating ng mainit na panahon. Nandiyan ang pillar of fire pagka yung sobrang lamig naman para di ba? The very presence of God, God's protection. Sinamahan sila nakalakad sa dagat. Di ba? Tapos yung mga nagpadala ng plague sa Egypt. Alam nila
Nakita nila yun, di ba? But the problem, sa kabila ng kitang-kita nila na makapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, yun pa rin ang kanilang mga pag-uugali. No? At kaya doon, natupok sila. Amen? So, dalawang beses binanggit na isulat ang mga bagay na ito as an example for us today. For them, nuna. Ngayon, Sa Tagalog, babala. Babala. bilang babala o halimbawa. So, yun po yung mga problema dyan. Babala at matulog. Tama. So, yun, 611, legal. O, pag may problema sa legal, may hukuman sa loob ng simbahan. Di ba? Ang unang-unang muna, mag-aayos. Eh, paano kung ang kalaban ng Christian nasa labas? Like, for example, utang. O, usapang utang. Di ba? Si Christian, umutang doon sa labas. O di, pwede sa barangay agad yun. Pwede. Kasi unbeliever yung kabila. Eh, paano kung yung loob ng simbahan, nag-utangan? Ay. Under chest Di ba? That's pag-usap na lang. Ano? Dinidiscourage ko yung Oo, no? Kaya, ako sa totoo lang talaga dito, nag-announce na ako eh. dinidiscourage Oh, ko. hindi po natin ina-allow dito sa loob ng simbahan ang mag-utangan. Kasi nga, pag hindi nagbayad o nakabayad, ang umutang, nagiging cause ng hindi pagdalo sa gawain. Oo, totoo. Kasi nahihiya na siya, hindi nakabayad. Ito naman na utangan, mas tumble din. Kristiyano ka pa naman. Tapos ang inutangan, may baby Christian pa. Ang umutang, mature. May ganun, di ba? So, anong dapat gawin doon? Pagka may problema, resolbahan sa loob ng simbahan. Dapat ang magiging hukom, si pastor. Ang magbibigay ng verdict. Kasi pastor ako mutang. Ay, kasi pastor ang inutangan. Okay? Di ba mga ganun? Mga leader naman. Ganun, mga leaders naman. May council. So, ganun kita nyo, no? Eh, halimbawa, immorality. Katulad yung binanggit ko sa inyo kanina. Di ba? So, daming conflict eh, within the church. Liderato. Di ba? Usapang may asawa. Di ba? Minsan, hihingi ng payo yung ano eh, yung babae. Example lang. Basta ang dapat ko pong gawin, eh, parang hindi ko na po mahal yung asawa ko. Parang. May mga gano'n na. Dito sa tola, may mga ganyan. Saan nangyari? Ano? Alam mo. Balik ka man. Ano? Eh di ba yun sinasamantala eh. Di ba? Hindi na po healthy ang aming sexual relationship. Hmm. No. Anong gagawin ng pastor? Alam mo, sister. Ah, may. Madali lang yan. Hindi, totoo. May mga ganyan kasi na rin. Di ba? Yung wife mo, pag babae, Oo, di ba? dapat wife mo. Oo, dapat asawa ng pastor. Pero lalaki, yung pastor mo. Oo, basta ganyan, ano? Kasi ethics yan eh. Kaso ka lang, may nabanggit si Bishop na minsan, yung asawa ng pastor, hindi involved sa ministry. Hindi involved sa ministry. Hindi, ano lang. Di ba? May Okay. Leadership. Yun. Women. Oo, di ba? Dapat ganun eh. Leader ng babae, tsaka... Actually, Ito, yung babae talaga, may tama kay pastor. Ayaw. O, paano yun? May agenda. Di ba? Di ba? Totoo yun. Mauwi sa second Corinthians Kasi nga, 17. si pastor na ipagtitimpla niya ng kape. Yung asawa niya, hindi niya alam ipagtimpla ng kape. Oh, may. Oh.
Realidad? Totoo yan. Nangyayari po Kaya yan. ako, pag nag-uutos ako sa mga ano, ay, tingnan ko, ay, ako nagtitimpla sa'yo. Ay, ako ginagawa ka eh. Ako nagtitimpla. Kaya, kasi lalo ng mga babae, pagka naparamdaman mo na extra yan, extra care, niniligyan ng kulay. Di ba? Lalo, maakbayan mo yan. Di ba? Iba na, ibang ano yan. Oo. Ibig sabihin, may mga... Sa church, di ba, meron minsan nakikipagbeso-beso ang babae? Kay pastor, naranasan niyo, binibeso-beso kayo ng mga elder o mga leaders ng babae? Medyo. Pwede yun, beso-beso. Hindi lang kamay. Minsan may ganun. Katulad Parang minsan social ng- na greetings. May mga leader ako ng parents na nasa ibang bansa. Pag umuwi, aatin sa church. Pagkahawak sa akin, may ilang ka. Pero, Oo nga, inilalabot yung pisngi eh. Pag ganun po naman, normal. Walang ano yun. Kasi oo, yun. may mga sinuri yung Pero medyo, Sa church. pero bisa ko, ingat na lang, baka sakali lang medyo. Ako, hindi ko na lang kasi sa ibang bansa, ganun sila man eh. Siyempre, Kultura. alam mo kung gagawin sila, ganunin mo. Oo. Mamaya, bigyan ko sa isang daan doon. Kaya nga eh, di ba? Ang mahal naman si Bisha. Nandiyan pa rin ang asawa, di ba? Kaya Oo. naman mga beso-beso na yun. Ito tayo yung mga ganyan mga... Hindi, may ano kasi sila na expression talaga na yung way na... Kaya may supporting words daw sila eh. Hmm. Magbatian pa ng pananalig. Oh, banal na halik eh. Mahirap. Ayan, oh. May pastor naman, hiwalay sa asawa. Di, si pastor palipat-lipat na simbahan. Tapos pagdating niya, no, pag umalis siya sa simbahan, may ikukwento yung mga elder, mga leaders ng babae. Yung pastor na yun, kapag ka nakipagkamay, may ganun, yung, may pindot, may therapy. Hindi, meron ganun talaga. Oo. Di ba? Di ba? Parang... O baka naman talaga, yung babae lang ang meron. yung kinamayan na siguro yung may ano. Kaya ganun pala, hindi na nakaka-breakfast yung pastor. Kaya nagiging. Grounded. Nanginginig pa ako. Siguro may isang sakit. Pagdating sa ganyan, talagang medyo maging... Masailan. Bilang isang pastor. Oo. Kung ikaw man ay iwalay sa asawa mo, single ka man may asawa ka. Dahil pinasok mo yung pagiging servant leader, siguro maging aware. Oo. Ngayon, siyempre, hanggang kailan ka magiging aware? Yes. Hanggang Oo, kailan aware ka eh. kaya mong magpigil? Kaya pag hindi pinutulan ng bawat isang bagay, hindi siya mahihinto. Kaya bilang dapat ikaw, kabog pa lang ng dibdib mo, alam mo na yun sa Panginoon, tigil na yan. Oo. Ikaw, Pastor ka, halimbawa, pastor ka. Pwede ka ba mag-angkas ng babae? Ay, hindi. Na iba? Hindi. Oo. Leaders ka ng iglesia, pwede ka ba mag-angkas ng ng ibang ng babae, ng ano? Hindi rin. Ba, punta kayo sa malayo lang yung gawain. Di ba? Tapos pag uwi o pagpunta ron, kaya angkas mo siya. Pumunta ka ng Nakamotor. SM. Nakita ko Oo. sa phase 1. So, pinara ka pa sa pangkas. Oo, mga ganun. Paano Ayun yun? na lang pangangkas mo. Ito na, pamasahe mo na lang. Ayun ang ganun, bishop na hindi pwede talaga. Oo, pakaiwas-iwasan po natin ang mag-aangkas ng ng babae. Yung kaibigan ko mang pastor, may kotse siya eh. Mm. May makikisakay sa kanya. Hindi niya pinapasakay din Sa harapan? Hindi. Oo, kasi upuan na asawa mo yan eh. Asawa niya lang yan. Doon ka sa Oo, sa likod pwede. Tama, di ba? Kasi may Ethics yun, ethics. Pagkambyo ng... Di ba makambyo na naman? Pagkambyo ng kinta eh. Ay, di ba ito muna? Hallelujah. Basta kung maging kwarta, diretso na. Oo. Basta talaga ingat. Yan ang problema. Ito, problema nila yan. Kaya as an example eh. No? Kaya marami kasi tukso sa loob ng simbahan. Di ba? Lalo na, no? Ito, tandaan ninyo, kayo mga pastor, pag nagpipreach kayo, ang tingin sa inyo ng asawa, yung mga babae na may mga asawa, kinukumpara kayo sa asawa nila. Lalo na kung yung asawa nila mga pasaway. Lasinggero, babaero, sugarol, di ba?
So, habang nakatingin sila sa iyo, iniisip nila sana, yung asawa ko katulad ni Idea, pastor. nagiging idea, ano pa siya. Idealistic. Oo, kasi example eh, naganda, di ba? Lalo na anointed preacher ka pa. Oo. Gwapo ka pa. Grabe. O di. Di ba? So, Karamihan mga pag-aminte, yung baptisa. yung karamihan ka. Kaya nga ano. Alalay. So, yan po. Carnality. 1 Corinthians 6:12 to 20. Basa mo na ron para ano, 6:12 to 20. May magsasabing malaya akong makagawa ng kahit ano. Yun. All things are lawful. Ay hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Maaari ko rin sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos sa mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Yes. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Ngunit binubuhay ng Diyos si Yeso Cristo, tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Cristo? Ngunit kung ba ang bahagi ng katawan ni Cristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi, hindi. Hindi ba ninyo alam ang nagiging isa sa mga katawan ay bayarang babae at ang pangkipagtalik sa kanya sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa'y magiging isa. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay magiging kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makiapid. Ang ibang kasalanan na gagawa ng tao ay hindi nakaka-apekto sa kanyang katawan, ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ba ninyo pag-aari ang inyong katawan? Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Oh, di ba? Yun ang conclusion niya, no? Verse 20, no? Yan ang conclusion na. For you have been bought with a price. Therefore, yun na naman, pumasok na may therefore eh. Glorify God in your body. Amen? So, tapos verse 19 eh. Or, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, that you are not your own? Amen. So, ganyan ka ano, kaselan, kumbaga, di ba? Ibig sabihin, pinapakita rito, okay, sarili natin ito. Wala naman akong agrabyado, wala naman akong ganun eh. Pero, we are the temple of the living God. Pag-aari tayo ng Diyos. Kaya dapat po, yung nagmamay-ari ang siyang maluwalhati. No? Hindi porket malaya, huwag gamitin ang kalayaan, no? Sa paggawa ng kasamaan. Amen? Ng immoralidad in particular. Amen? Kaya ganyan din sa loob ng simbahan. Mga members po natin. So, meron siyang tinatawag na instruction to deal sa mga problema po na ito. Amen? Okay, reply. Number 3. To questions in letter chapter 7, verse 1 hanggang chapter 16, verse 9. Kaya kanya yung mga tugon sa mga sulat na ito, no? At dito po sa chapter 7, ang problema naman diyan about marriage, ano? Pag-asawa. May, alam mo, Kristiyano ka, may asawa kang unbeliever. Anong dapat mong gawin? Yung mga gano'n eh, no? Kaya may mga, daming mga pattern eh, mga pamamaraan eh. Ihiwalayan mo ba? Di ba? Pag hiniwalayan mo, tama ba? Pag hiniwalayan mo, pwede kang mag-asawa sa iba. Gano'n eh, no? So, daming mga ano. So, now the matters you wrote about is a shift from the report he personally received from Chloe's household. Paul discussed the various difficulties faced by the Corinthian church concerning
For what? Wala. Concerning marriage. Ano, yung ano ba? Sa halip na paatras kasi itong pagkakaprint nito mga te. Chapter 7 po yun. Concerning Christian liberty. Chapter 8. No, hanggang chapter 11 verse 1. Concerning public worship. Chapter 11 verse 2 hanggang 34. Concerning spiritual gifts. Chapter 12 hanggang chapter 14. And concerning resurrection. Mga doctrine naman ito, no? Chapter 15. And concerning the church collection. Chapter 16, verse 1 to 9. Okay? So, tingnan po natin. Corinthian problems at saka yung tugon ni Pablo. Advice ni Paul. Paul's answers. Unang problema, division in the church. Chapter 1, verse 10. Ano po ang tugon? Chapter 1, verse 10 din. Agree with one another. Agree with one another. Basa nga po, 1:10. Ng 1 Corinthians. Pinakamanhid ko sa inyo, mga kapatid, sa magitan ng pangalan ng ating Panginoon, Yesu Cristo, na kayo lahat ay magsalita ng isa sa tamang bagay at huwag magkaroon sa inyo na mga pagkabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip. Amen. Isa lamang ang paghatol. Magkaisa, unity, no? Agreeing with one another. Pangalawang problema, sexual immorality. Chapter 5, verse 1. Anong tugon? Discipline the offender. Don't tolerate. Tama ba? Talagang tayuan mo yan, yung pagiging pastor mo dyan. Paano po ang gumagawa anak mo? Ano? Karamihan bishop, toleration. Oo, di ba? Marami na ako dito babae na. Marami na, ano. Natotolerate. Tapos, kinukuble, inaano sa kung yung people yung dalahin niya yung people. Oo, ganyan nangyayari. Sa mga music ministry, pag hindi kayo aware dyan, wala kayong alam, nagkakaroon ng sexual relationship yan sa isa't isa. Kala mo, mga song leader, mga musikero, gitarista, di ba? Meron na pala nangyayaring immorality yun eh. Ito ang dapat gawin. Tama ba? Marami po, maging sa mga, siguro naobserbahan din ninyo. Halimbawa, merong okasyon. Yung mga leaders mo ng iglesia, magiinuman. Nagiinuman. Pag kinumprontan nyo, Pasko naman eh. Isang beses, bihira naman eh. Okay ba yun? Oh. Diba? Pero, ito sinasabi ko, realidad ito. Hindi lang sa kung kanino iglesia, pero sa maraming iglesia, ganyan. Nagsisipagtugtog yan. Nasa ministry yan. Diba? Pero kapag ka merong, diba? Gawain, may mga, nangunguna pa nga sila eh. Di ba bahagi ng yan? Tinatawag na gawain na hindi nakaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Sexual immorality. Anong gagawin mo doon? Excommunicated na sila? Dito, excommunicated no? Kaya alam, matindi yung kasalanan nito. Incest ang kasalanan nito, kaya excommunicated ang hatol ni Paul. Diba?
Pag hindi kasi tumayo ang pastor, no, bandang uli, na-impluwensya ang kanila. Meron nga akong alam eh, nag-anniversary ang church ha. Church, outing, resort. Nakalain mo, may mga dala-dalang mga San Miguel beer. Oo, totoo yung sinasabi ko. Baka may nakahanda naman. Oh, may pundador pa. Tapos, oh. Ang masakit no, kasama si pastor sa umiinom. Realidad? Totoo po, nangyayari po yun. Siya, agree with another na. Agreeing with one another. No? Di ba? With another. Para bang yung ano, naging kasabihan niya, if you cannot beat them, join them. Di ba? Hawak ko ang beat. Hindi naman sa Kasi kahit na mga musikero po, hindi po agad matured eh. Tama ba? Hindi po tumutugtog yan sa church, mga matured na yan. Marami dyan immature. At karamihan nga po ng mga musikero, sila ang isa sa mga nagiging pasaway sa loob ng iglesia. Sakit ng ulo ng pastor. Yung mga musikero na hindi rooted sa Word of God. Kasi marami mga musikero pagtapos tumugtog, nagyoyosi pa ka sa labas eh. Punta na sa tindahan. During preaching, kwentuhan sa labas. Pagkatapos ng preaching, babalik. Tugtog uli. Nakita niyo? Hindi dapat ganun. No? Dapat ang mga musikero, pagtapos nilang tumugtog, upo sa harapan. Tama po yun. No? Upo sa harapan. Diba? Kasi kinasanayan po kasi. Nakasanayan nila. Na-tolerate. Tapos Kumbaga. uwi. Diba? Kaya mga sakit ng ulo. Kaya, umanda kayo sa kasi maraming miyembro, maraming problema. Diba? Magpastor kayo dito sa Corinto. Ilang puti po. Marami ka pang buhok. Pag nadistino ka dyan. Isang taon lang, siguro, kalbo ka na. Okay. Ano pa? Problem? Lawsuits among believers. Yun na, binasa natin. Ano po ang solusyon? Settle matters among themselves. Dapat masettle within the church. Nakakahiya kapag lupon pa ng Katoliko ang tapos nag-aaway kayo, namumurahan na kayo. Ano? Yun. Actually, meron akong ganyan karanasan eh. Na-invite ako mag-preach doon sa Krami. Invite ako mag-preach sa Krami. Organization, pastoral organization yan. Tapos sa kalagitnaan, tapos na ako mag-preach, kalagitnaan ng discussion nila. Aba, nag-aaway yung parehong leader. Yung leader, at saka yung isang leader ng pastoral organization, nag-aaway. Tapos nandiyan yung may mga general. May mga general doon. Alam niyo kung sino nag-awat? Yung general na unbeliever. Doon sa dalawang leader ng pastoral organization. Ang ganda, di ba? Isa yan sa karanasan ko. Kitang-kita, dinig na dinig ko kung paano sila talaga nagkaroon na. Hindi ko babanggitin ang pangalan, kahit na pilitin ninyo. Wala pipili ko. Sa akin na lang yun. Bishop, itsumba ka mamaya, sabihin mo. Okay, so another problem. Single who wants to marry. No? Yung single daw, ano? Ano gusto mo? Ano solusyon? Mag-asawa.
Oh, Mary, chapter 7, verse 2, mag-asawa ka. Di ba? Yung mga ganun niya. Yung isa naman pastor, na pangasawa niya, lesbian. Yun na. Oh, Sodoma yun. kasal sila. Pero later on, talagang lumabas yung pagka-lesbian na asawa niya. Sumama sa babae. Oo. Ngayon, ito naman si pastor na naiwan. Ang ginawa niya, umatis siya sa isang simbahan. Eh may nakita siya doon na ano na miyembro ng church na medyo may konti. Babae may konting tama, parang gano'n. Di, ang ginawa ni pastor, ito yung minumulestya niya, yung babae. So, ganun, mga totoo po yun, ha? Mga aksyon. Eh di na malaman ng mga magulang, ipapakulong si pastor. Kulong talaga yan. Kulong talaga yun, di ba? Natimonyo yung kamay ko. Kaya nga, di umiiyak. Ano to? Dalawa ba yun? Kasi dapat dala-dala mo yun. Dala mo yung dalawa na yun. Ang puto. Ngay. Meron dito ano. Naka-open. So, di umiiyak siya, humihingi ng payo. Ayun, sabi namin sa kanya, yung mga pastor doon, ano, humingi siya ng payo. Sabi namin, dapat hindi mo ginalaw. Kaya malamang-lamang niyan, maghihimas ka talaga ng malamig na bakal. Hindi po palang bishop eh. Sabi na, sana, ginamitan mo na lang, nagbaryang palad ka na lang. Di ba? Oh. Okay. Kaysa naman, galawin mo yung, yung babae. Makukulong ka. Pero, on the part nung ano, ito, halimbawa, ganun, ano, si pastor ba pwede mag-asawa? Hindi pwede mag-asawa kasi kasal, no? Hindi pwede makipagrelasyon sa iba. Hindi. Bishop, alis na kung ang may hiwalayan na sa abogado. Abogado. Pwede. Annulment. Kaya napaka-ano nun. Magastos yun eh. Hindi pa patay. Pag patay, pwede naman. Pag patay, pwede. Pwede. Oo, di ba? Wala na problema. Wala na issue pagkapatay na Sa asawa. abogado, pwede. Ang problema lang, depende sa... Kasi merong batas na presumptions of death. Yung matagal na kayo hindi mong nakikita, Opo. tapos di-declare mo na patay na, kahit hindi patay. Hindi, yun. Oo, kasi, Hindi siya talagang no communication talaga. no communication for 10 years. Basically. Di ba? Ganun, meron batas na gano'n. Presumptions of death talaga yung ano. 10 years yata yun. Yung... O sabi. 10 years without communication. Oo. Hindi, yung pag-anak niya, gawa ka ng paraan para malinis yung konsensya mo. Tanungin mo yung niya, kamag-anak niya. Siguro naman dahil kahit papaano naging asawa mo yun, sila lang. Halimbawa, dahil mahal nga ang annulment, Yung dalawa lang kasi po. halimbawa, gumawa na lang ng kasunduan sa barangay. Inahayaan ko na si asawa ko makapag-asawa na sa iba. Pwede ba yon? Kasunduan na sa barangay? Si siya. Wala kang kasunduan nga. Pwede. Kaya magkasunduan pa. So, word hindi official. Di ba? Legal ba? My point is, legal ba yung kasunduan sa barangay na yon na nag-agree na yung mag-asawa, nagkita sila, nag-usap sila sa barangay. So, pero kasal sila before. Sa mga hindi Kristiyano, Okay yun. Okay sa sa mga hindi Kristiyano. Bishop, mayroong hindi patas sa batas eh. Kapag babae nag-commit ng adultery, kulong. Pwede mong demanda si Mrs. kulong. Oo. Patunayan. Pero sa lalaki, pag ang lalaki nagkaroon ng babae, karoon ng kabit, walang kulong. Oo. Ano lang, kung ang kaso niya hindi adultery, legally, ang kaso niya ay concubinage. At walang kulong ng concubinage. Kaya
may nag-umaalmada na hindi pa patas ang class. Unfair yung ano. Mas marami silang babae. So, Lalo lang ang mas laban sa'yo. so pag si Pastor, nagkaroon hindi pwedeng analysis. Tatalo siya. Labas na pero kung si Mrs. ang nagkaroon ng kabit, pwede siyang mapakulong. Adultery. Adultery kasi kaso doon eh. Oo. Yun lang. So, ito, no? Corinthian problems. Ang dami, no? About married. Pag-aasawa. Chapter 7, verse 10. So, ang solusyon, do not divorce. Bawal lang mag-divorce. Lady Shop, kanto. Yung sa ano po? Sa single who wants to marry, marry. Unmarried widows, kanto. Yung sumunod, unmarried and widows, ano? Unmarried, at saka yung widows. Mga balo. Ang ano, advice, good to stay unmarried. Good to stay unmarried. Yun ang payo, lalo sa mga widow, ano, yung mga balo. Mas mainam na wag nang mag-asawa. Pero pwede. But they can make. Oo. Then ang advice, ano, chapter 7 verse 8b, tsaka verse 27. Pero pwede rin mag-asawa. But they can marry or remarry, di ba? Chapter 7 verse 9. Sabi niya nga, kung makapigil kayo, huwag kayo mag-asawa. Pero kung hindi nyo kaya, mag-asawa kayo. Kung maalisan na, kaya na kong tularan, sabi niyo po. So, ngayon, doon po sa mga may asawa, wag na wag daw, bawal daw ang divorce. Do not divorce. Chapter 7 verse 10b hanggang 11. Pero pwede mag-anal. Yun ang problema. Sa atin lang na may annulment eh. Another problem, eating food sacrificed to idols. Fiesta to. Oo, di ba? Bawal ba kumain ng mga food sacrificed to idols? Hindi bawal. Bawal ba kumain halimbawa ng dinuguan? Bawal din siya. Yung halimbawa, yung dugo na inihaw? Yung mga ganun, ano? Betamax. Betamax. Beta. Eh, paano kung masarap ang pagkakaluto ng dinuguan? Masarap naman. Anong sasaalang-alang mo? Ang unang-una ay sinasaalang konsensya. Di ba? Kung ito ay talagang sa konsensya mo, bawal na, ay talagang kakasala ka. Ngayon, kung hindi ka nakukonsensya. Walang konsensya. Hindi kumain. Oh. Ano yung sasaalang pangalawa? Sasaalang-alang. Hindi ka makakonsensya pero may matitisin sa'yo. Yun, ang isa sa alang-alang mo, yung makakita sa'yo. Sabi naman dyan eh, kung may magsabi, yung pinakain, yung paalisan nyo, huwag kang kumain. Oo. Pero sabi siya ni Pablo, kung may kakayahan. Kaya, malaya, yun nga, may kalayaan na naman eh, no? Pero alang-alang sa makakita sa Yun. Kung may magnetizen nga, sabi ganun. Pero kung kakain ka walang nagsabi sa'yo na galing sa fiesta, yan, kainin mo. Bawal, halimbawa, ganon. Eat and drink eh, no? Bawal ba uminom na isang basong sorbesa? O isang boteng ano, bago ako matulog? Eh, mga di ba? Yung missionary. Oh, di ba? Ay, ano, Red wine. Pero yata yun. Ano yun? Yung missionary, paggabi nag-iinom, tapos naipon na ipon sa kama. Yun nga yung, ano, di ba? Bawal ba yun? Oh. Konsensya pa rin, ano? Pag okay lang sa kanya, ba? Kasi may mga, kahit may mga pastor, may mga ano may mga Hinebra San Miguel, yung ano yung cerveza, ano ba tawag doon? San Miguel na ano? Beer. Sa rep. Sa akin, red wine eh. Oh, red wine. Di ba? Bawal ba yun? Huwag naman. Tapang na yun.
Di ba, sabi nga, good for the heart, red wine. Red wine. Paano kung advice sa'yo ng doktor? Di ba? Ang pinayo ng doktor. Payo ng doktor. Kahit si Pablo, di ba? May payo dun eh. Uminom ka ng konting alak. May sakit sa sigmura yun. May sakit. May sakit din kami, may sakit sa sigmura. Kaya nagiinom ba yun? Kaya pinayo ni Pauline kasi nga may nararamdaman sa Timothy. Katwiran ng mga nila, ang sabi roon, hindi bawal ang uminom. Ang bawal maglasing. Saan nagsisimula ang paglalasing? Oo, di ba? Sinabi siyang tatay ng Kapag nasobra, mahirap. alak, pero sumusobra na. Oo. Kaya lang, siyempre, nagsisimula sa papunta. Mababasa kasi yun. Kami nga Walang nagsisimula sa manlalasing. Pag sinabing manlalasing, vision na. Kaya hindi Kung mo maglasing, maglasing. tingin-tingnan. Actually, pag titignan natin sa historical background, yung mga Jew na yan, umiinom talaga yan. Si Jesus na nag-inom. Yung sa ano? Ang common drinks nila, Oo. red wine. Red wine. Wine, ang common drinks niyan. Napaka walang tubig dyan eh. Bihira ang tubig dyan eh. Sa atin lang tubig eh. Yung sa Last Supper niya, inom ni Pablo. Sabi niya, ipasahin ko bakit sa kanyang mga bahay. Kasi hindi yung mga lasing. Hindi kasi yung sitwasyon naman pong yun, hindi pa nga, kasi ang, actually, ano yan eh, yung parang, Last Supper. Last Supper ang tawag dyan, hindi komunyon. Marami nagkakamali kasi sa ginawa ni Jesus. Yung ginawa ni Jesus sa Last Supper, hindi komunyon. Tignan niyo yung word na komunyon kung ano ibig sabihin. So, pag sila nag-Last Supper sa kanila, pastor, marami pagkain talaga. Marami talaga. Kaso nga lang yung iba, pumupunta roon, tumitira na. Hindi sabi Yung iba sa bahay naman. Oo. At sabi ba sa inyo, naruunang malasing. Ito ano yun? Kaya Kumain na doon. Follow up Oh, ibig dito. sabihin, pwedeng uminom. Pwede. Pwedeng malasing. Yun nga. Huwag lang maging malalasing. Yeah. Malasing. So, ang isasalang-alang mo, sabi ng 8, 9 hanggang 13, do not become a stumbling block. Yun. Huwag mo pa sobra. No. Huwag mo hayaan na may stumble sila. Matindi ang kaso ng natito. Oo, Pag di ikaw ba? yung nakatiso, ano No, yung kanitisuran? Ano, mabigas na pagkilo. Lagyan ka ng- Tumalong ka sa ano. Yun. Ganun eh. Mag-stop mo. Kaya may pagsasaalang-alang. Kahit sa mga gagawin natin, sa mga sasabihin natin, salang-alang natin yung mga nakikinig sa atin. Sa buhay natin, salang-alang natin sila. Diba? Salang-alang natin, pamilya natin. Kasi mayroong mga Kristiyano, mabait sa loob ng simbahan. Sa bahay, pag nakitungo sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Iba eh. Parang daig pa yung unbeliever eh. Di ba? May mga ganun eh. May isa sa alang-alang ka. Oh. Another one, coming to the Lord's Supper. Ano na? Chapter 11, verse 20. Diba? So, ano kailangan dyan? Examine oneself before partaking. Examine oneself before partaking. Ang tanong, paano kung ang dadalo o ang dumalo ay hindi pa bautismado? Pwede mag-partake? Nag-examine ng self. Humingi ng tawad. Kasi meron kailangan mo talaga yan. Oo. Kasi kapag hindi natin, yung pagpapahalaga sa katawan ng Panginoon at dugo ng Panginoon, bahagi niya yung examining ourselves eh. Tingnan niyo kung karapat-dapat kayo. Hindi nga bautismado. Allow? Bishop, Mga pastor. Kaya, Hindi raw daw po alaw. kasi kausap na rin yung Diyos ko rin. paano kung ang bautismado siya, pero yung lifestyle niya, yung buhay niya, Examine yourself. di ba? Wala naman siya na examine yourself. Yung ibig sabihin, Kaya, Pablo ang examine yourself. ito para sa mga Kristiyano, sa mga bautismado. Ganun ba yun? Pero paano pala kung may kapatid na, kunyari may 20 kapatid, di ba? Tapos nagkaroon kayo na tinatawag na yung pagpapractice natin ginawa ni Jesus ng Last Supper. Katulad ng ating yung... Siyempre pag magbibigay ka ganun. Iwasan mo ba? Hindi po kayo pwede. Paano Paano ngayon yun? Mga disqualification. Di ba? Yun nga, yung ating ginawang sunrise, di ba? Meron tayong, Sa Baptist ginagawa talaga yun. Sinasabihan
na huwag magkuha. Oo. Kahit kami inanaw sa amin. Kailangan, Bali sa inyo? Sa inyo? di ba, general, yung ating Hindi pa po kayo po. Holy Communion natin, di ba? Ikaw nga nag-lead doon, di ba? Kahit yung mga... May dami mga politician. Eh, paano kung may Oo. katulad ng mga politician, di ba nag-partake din sila? Kaya kita bubuhay nila. Ayos naman. Hindi ah. Oh, dahil mga baguhan doon, di ba? Dami mga... Nakapatasan nga ng kami doon, bumipikit na gano'n na eh. Mm. Kunti na lang, bless na yun. Eh, di ba, bago mo dalo sa simbahan, eh, andyan, yung dala yung hostya, dumadaan yung ano, usher, eh, kumuha. Sabi mo, sis ba, bawal. Pwede ba yun? Ahilog tayo, may announce. Hindi kasi nga, Basta- sabi nga ni Pastor, sa kanila raw, doon i-announce na. Oo, na... Before mag-pinapaliwanag. Kaya sina-announce naman natin eh. Ako sinasabi ko talaga eh. Before na kayo ay mag-partake ng Holy Communion, you need to examine yourself. Kung hindi kayo karapat-dapat, huwag kayo kumuha, huwag kayo mag-partake. May mga lihim na ginagawa. Oo. Dahil yung kasunod doon. Kasi nga, sabi doon, kasi yung iba sa inyo, yung iba na mga hindi nagpapahalaga, nagiging masasakitin. At yung iba nag-report na. Di ba sabi ng 1 Corinthians chapter 11? Gusto niya mag-imagine. Kaya kung hindi nyo examine yung sarili ninyo, baka mapaaga kayo. Di ba? Ganun ba yun? Eh, yung parents Kristiyano, yung mga bata, paano hindi pinapapakita? No. Ilang taon ang allowable? Allowable? Oo. Yung mga bata. To partake. Mga 12 years old, halimbawa. Diba, family church tayo eh. Yakag-yakag yung mga bata. Eh, ano yun? Pagbabawalan may bata. Ano, paano yung mga bata yun? May pala yung sa bata, allowable dito. Ang sa amin kasi, 12 years old. Mayroong age of accountability. Pero sa Bible, ang accountability ng bata, 7 years old. So, ibig sabihin, pwede na yan pag 7 years old. Di ba sinabi ng Bible? Di ba bisa? Mga nakaunawa na talaga. So, dito mo, tayo na problema. Okay, next. Spiritual gifts. The Holy Spirit gives as He determines. Gives. Use with love and orderly. So, use with love. Gamitin daw ito na may pagmamahal at nasa kaayusan. Si Yus, isa lang. Yung una, the Holy Spirit gives as He determines. Ayon sa kanyang kagustuhan. Pasya. No? Gives. Bigay. Gives and another blank is use with love. Giving. 16:1. So, paano po ito? Set aside proportionate sum on the first day of every week. Proportionate. Proportionate. Yun. In proportion. Chapter 16, verse 2. Ano sabi ron? Ito. Proportionate. Proportionate. On the first day of every week, each one of you is to put aside and save as he may prosper, so that no collection be made when I come. So, saan papunta yung mga makukolek? Yung collection. Is it in connection to tithing and offering? Help. O help, ano? Benevolence giving to Oh. Help and help.
Benevolence giving ito dito. So, Parang siya parang in verse 1, sabi ng verse 1, now concerning the collection for the saints, I directed the churches of Galatia. No? Ano yun? So, ano ba yun? So, do you also? So do you also? Kasi may mga, ano to eh, bura-bura na eh. On the first day, yun nga. Kaya tapos ng verse 3, when I arrive, whomever you may approve, I will send them with letters to carry your gift to Jerusalem. Okay. Concluding salutation, chapter 16, verse 10 to 24. General background ng 2 Corinthians. Kaya pa ba? The epistle of 2 Corinthians shows Paul's deep love for the Christians in spite of challenges they sent his way with regard to his ministry and authority. Paul's emotion is seen throughout the letter, and it contains more autobiographical material than his other letters. Authorship and date. It is generally agreed that Paul wrote 2 Corinthians on the third missionary journey while he was in Macedonia. Titus had met him there in Macedonia and reported what he had seen and heard in Corinth. At the time, Paul was very much afflicted but was much encouraged by Titus' report of the Corinthians longing, mourning, and zeal for himself. Chapter 7, verse 5 to 7. Paul had just come from Ephesus where he had spent 3 years. This would place the time of writing about AD 56. So, 1 Corinthians 55, parang ganun. So, magkaano lang sila, magkasunod lang. Purpose: to build up the Corinthians, so that they might live a life pleasing to God. So that they might live a life pleasing to God and not face Paul's indignation on his arrival. Paul's indignation on his arrival. To build up Corinthians so that they may live pleasing to God. To build up the Corinthians so that they might live a life pleasing to God and not face Paul's indignation. Paul's indignation on his arrival. So, yun daw, no? Binibuild up niya yung Corinthian church na mamuhay, na maluluwalhati ang Diyos. No? Upang sa ganon, pagdating ni Pablo, hindi sila mapapagalitan. O masesermonan. Nakuha na niya? Ulitin ko. Life pleasing to God and not face Paul's indignation on his arrival. Paul's indignation on his arrival. Picture nyo na lang ito mamaya. Tama na? So, he did this by defending his character, ministry, and authority
and by exhorting them to give to the Judean saints. Wala yan? Wala sa inyo? Picture nyo na lang. Mamaya. Send ko na sa inyo. Team. Paul's defense. Yung tema. Paul's defense of his ministry, credential, and authority. All depends. Of his ministry. Ministry credentials and authority. Yan, dito niya nilalaban ano. Paul's defense of his ministry, credentials, and authority. Overview. Roman number 1, salutation and introduction. Chapter 1, verse 1, hanggang chapter 2, verse 17. Sabi nga, affliction was a chief characteristic of Paul's letter or later Asian ministry. In Acts chapter 19, verse 23 to 41. Here, he reveals that he had experienced supernatural comfort from God, which in turn prepared to him minister the same kind of comfort to others who were being afflicted. Then he depended his change of plan to visit Corinth. In Acts chapter 1 Corinthians chapter 12 verse hanggang chapter 2 verse 17. Roman number 2, tama? An internal defense of Paul's apostleship. Internal defense. This section is extremely valuable, not only as a defense, but as an open book into the heart of the Apostle Paul. There is much here by which any servant of Christ can measure his own internal condition. This is a model portrait of the servant of Christ, painted from the perspective of the heart, not merely the outward appearance of things. Internal defense. Roman number 3, instructions for the collections. Yan, may collection, di ba? This section deals with the collection for the poverty-stricken church in Judea. Paul was dedicated to the effort of remembering the poor as he originally been commissioned to do. No. And Roman number 4, an external defense of Paul's apostleship. From chapter 10, verse 1, hanggang chapter 13, verse 10. At conclusion and benediction. Yan na. Kaya, saan nyo kinuha yung mga benediction ninyo? Di ba? Okay. Dapat hango dito sa Bible, karamihan dito sa mga huling mga pangungusap. About general background of Romans. Authorship and date. Sabi nga, 3 aklat ito, no? 1 Corinthians, 2 Corinthians, and then the book of Romans. Corinth is generally accepted as the place from which Paul wrote this epistle. Although, other places have been suggested. Phoebe, who was from nearby Cenchrea, appears to be the one who carried the letter. No? Chapter 16, verse 1 and 2. Paul also states that his host was Gaius, who may have been the same person mentioned in 1 Corinthians chapter 1, verse 14. If Corinth is the fact
the place of writing, yung Korinto raw, no? Yun daw yung paniniwala nila. Doon niya naisulat ang aklat ng Romans sa lugar ng Corinth. Opo? So, Paul also states that his host, yun na. Kailan ito? A date of late, AD 56 or early 57. So, talaga magkakasunod lang sila tatlo, no? During third missionary journey. Opo? Purpose: to establish the believers. To establish the believers in Rome by instructing. To establish the believers in Rome by instructing them in the areas of justification. In the areas of justification and sanctification. In the areas of justification and sanctification. Nakuha na niya? And by exhorting them. And by exhorting them to live a life in keeping with the mercy they have been shown. In keeping with the mercy they had been shown. By exhorting them to live a life. To live a life in keeping with the mercy they had been shown. Ang theme ng Book of Romans, Romans chapter 1, verse 16 and 17. Sino nakakabisado nun? Yon. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Verse 17, for in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. So buo po yun, 16 to 17, ano? Basahin na lang ninyo sa Bible. Yun ang pinaka-tema ng Book of Romans. Anong question? Tema? Yun na po, chapter 1, verse 16 to 17 ng Book of Romans. Yung purpose, nasulat na ninyo? Okay na. Overview ng Book of Romans. Roman number 1, introduction. Chapter 1, verse 1 hanggang 17. Roman number 2, the need for divine righteousness. Amen? The need, pangangailangan. Chapter 1, verse 18 hanggang chapter 3, verse 20. Kasi nga, the Gentiles are guilty before God. Chapter 1, verse 18. In the same way, the Jews who received God's oracles were also guilty before God. Pareho lang, di ba? So the conclusion is, all guilty before God. And need His righteousness. Amen? Ang mga Gentile, guilty before God. Yung mga Jew naman na nakatanggap ng oracles of God, they were also guilty before God. So, ang conclusion, lahat ng tao makasalanan. Diba? Lahat ng tao guilty before God. Even you are a Jew or a Gentile. Amen? Kaya, for all have sinned
and falls short to the glory of God. Roman number 3. The imputation of divine righteousness. Imputation of divine righteousness. No, yun ha, imputed righteousness lang talaga tayo. Diba? Yung righteousness ni Christ imputed sa atin. Balabal. Binalabalan lang tayo. Kasi hindi naman, we don't have our own righteousness. Kasi sa Genesis, hindi namin sila ng Yun. God's righteous. Oo. Yun. So, in other words, God's righteousness is described. How is it derived? Chapter 3, verse 21 hanggang 31. Abraham was used to illustrate the beauty of this divine righteousness. No? And its benefits cited in chapter 5, verse 1 to 11. A contrast was made between righteousness and condemnation. Amen? Roman number 4. The demonstration of divine righteousness. So, kung ikaw pala nakaranas ng tinatawag na imputed righteousness, merong demonstration. Patunay. Di ba? Kaya, ang problema nga, isa sa talata, Romans 8:1, for there is now no condemnation those who are in Christ. Di ba? Yan ang kanilang no? Paniniwala. Wala nang condemnation. Pag nakay Kristo ka na. Pero ang kasunod pala noon, those who walk not in the flesh, but walk in the Spirit. Oo. Eh, paano kasi nasabi mo, meron ka ng imputed righteousness, pero as is, at namubuhay ka pa rin sa flesh, o nag-i-enjoy ka sa flesh. Diba? Tapos namatay. Ligtas? Kasi iba pangalanda, hindi naman tayo maliligtas sa gawa eh. Kaya kahit na wicked yan, ligtas pa rin. Ganun ba? By grace. If you are truly a Christian, true Christian, doon ka pupunta sa sanctification. Di ba? Mauna karanasan, justification. Hindi po pwedeng hindi ka dadaloy o dadaan sa sanctification. Yun ang proseso. No? Bago ang glorification. Di ba? Okay. Roman number 5. The relation of divine righteousness to Israel. Yan na ha? The relation of divine righteousness to Israel. Diyan tinalakay ang Romans chapter 9, chapter 10, chapter 11. Yung kaugnayan ng tinatawag divine righteousness. The subject is all about the Israelites. Israel ang tinutukoy doon. So time-bound siya. Kaya nga, pag ano yan, ano natin yan, tingnan natin yung mga proper interpretation regarding yan. Israel remains to have a place in God's great plan for mankind, for she is His chosen people. Yeah? Mananatili yun eh. In the past, shows Israel's election. Election to Israelites, the Israel. The present, its continuous rejection of God. Tingnan ba? Inelect ng Diyos, pinili ng Diyos eh. Ang problema sa kanila, at the present, until then, they were rejected. Diba? Oh. Nireject nila. Oh. Hanggang ngayon, maraming mga Israelita hindi naniniwala kay Christ eh. Chapter 10 yun ng Book of Romans. And the future promise or promises, restoration for them. For them. The context is for them. In chapter 11, verse 1 to 32. We are not included eh. The history is all about for them. Kaya lang, may mga talata dyan na kinukot o nakukot. For us. Nagiging timeless. But the subject is all about for them. Okay? Roman number 6.
the application of divine righteousness. Chapter 12, verse 1. Ayan, conclusion na naman yan, no? Hanggang chapter 15, verse 13. God's righteousness is applied in relation with God. Chapter 12, verse 1 to 2 ng Romans. So, higher powers in chapter, ito po, God's righteousness is applied in relation with God. No? In connection to society, no? In connection to higher powers, yung relasyon natin ito sa mga politiko, mga namumuno, di ba? And in connection doon sa our neighbors, sa mga tao. No? Principles and practices of a believer's liberty are mentioned afterwards. Chapter 14 hanggang chapter 15 ng Book of Romans. Verse 13 yon. And Roman number 7, concluding remarks. Chapter 15, verse 14 hanggang chapter 16, verse 27. Paul's plans to visit Rome. Chapter 15 yan, verse 14 hanggang 33. Commended Phoebe. Chapter 16, verse 1 and 2. And made various greetings. 16:3 hanggang 16. Warned about the divisive people. Chapter 16, verse 17 to 18. And recognized their obedience. Okay? Is there any question? At least natapos natin 3 aklat. 1 Corinthians, Bishop, 2 itong Corinthians. Romans ng ilang missionary journey niya.